Yun. Hello, sir. Hello boss, Hello. musta? Ayos naman, ayos naman. Wala nga lang akong webcam. Okay. Pero computer ba yung gamit nyo? Yes, Okay. naka-desktop ako. Sige, sige. By the way, anong platform yung mga ginagamit nyo sa Ecom? Sir, actually, ah, hindi ako e-com. Ah, Ah, Although nag-online selling naman kami, pero wala kaming platform like sa Shopee, Lazada, ganyan. okay. Okay. So, yung na-order nyo sa akin ay para sa Ecom. Pero saan nyo gagamitin Ah, to? sa ano din, online business. May ano kasi kami, furniture. So, nagbebenta naman kami through online din naman. Mhm. And I think madali kasi maintindihan itong dashboard mo. May Okay. ginagamit kasi ako na ano din na ganito pero parang mas ano kasi itong ano mo Okay. dashboard Okay. mo. So, actually, itong binili ninyo ay para sa mga e-commerce business. Pero pwede naming i-adjust base dun sa need ng company nyo. So, pwede bang malaman kung paano yung flow ng business ninyo start from accepting customers to delivery? By the way, itong ano May, pala, itong mm, Zoom natin naka-record kasi just in case na gusto naming balikan yung mga details na nanggagaling sa inyo, pwede naming balikan. okay lang. Yeah. Pwede pa share sa amin kung paano yung process ng business ninyo. Right now kasi ang process ng business namin is uh, online siya. May online, may physical store din kami. Mga office Okay. furniture siya, no? Okay. And ayun, like usually yung process niya is order online ganyan sa Facebook page, Sa yun. Facebook, Facebook meron din page. kayong website. Right now wala pa, pero Okay. this year maglalagay kami sa website, sa Shopee, Lazada, itatry din namin. Okay. Medyo kasi office furniture, medyo bulky kasi yung mga items, so Mhm. medyo mahirapan kami nun sa Mhm. So eventually, magkakaroon din kayo ng product sa Shopee at Lazada. Yes po, yun po yung inaay namin this year, this Okay. coming year. Okay. So tamang-tama lang pala. Magagamit nyo rin itong Google Sheet namin kasi eventually kasi magkakaroon din kayo ng ng product sa Shopee at Oo. Lazada. Pero ang good news kasi, itong platform na binili ninyo, hindi lang siya pang Lazada, hindi lang siya pang Shopee, hindi lang siya pang TikTok. Meron din siya sa Facebook. Kaya ngayon, pwede nyo nang gamitin ito kasi meron din siya sa Facebook. Kaya magiging applicable to. Pero just in case lang na during our demo, meron kayong gustong ipadagdag, then pwede natin pag-usapan then para may relay ko ito sa team namin. Mm, okay. Saan pala kayo nakabase? Sa Laguna, Cabuyao, Laguna. Okay, Laguna. So ano usually yung mga furniture na binibenta nyo? Right now kasi um office furniture, mga office Okay. chair, mobile pedestal cabinet, ganyan mga gamit sa opisina. Okay. Sige, sige, sige. Sige, itong in-order ninyo, i-demo lang natin. Itong ano natin, itong video na to, pwede ko rin ipadala sa inyo just in case Okay. na kailangan ninyo, pwede nyo balikan. Ano? Mm-mm. Sige, Sige. share lang ako ng screen. Kita mo yung screen ko. Yes, Ayun. So, ito yung ano namin, data flow diagram. So, meron tayong accounting, CU dashboard, inventory. Ito yung Shopee, Lazada, TikTok, and Facebook. Then, then meron tayong isa pa na yung payroll. So, hindi siya kasama dito kasi ito, more on ano lang to. Sales process lang to. So, ito yung step 1. Step 1, dito mag-input dito sa CU dashboard. Ito, nasa CU dashboard tayo na sheet. So, dito ini-input yung mga details. Okay, so dito sa my data validation. So, ito, data validation. Ito, data validation. Okay. So, ito yung data validation natin.
kung makikita niyo wala pang laman, pero kailangan nyo mag-encode dito kung sino yung pangalan ng mga sales agent, kung meron ba silang goal, yung platform sa inyo, Facebook, pero eventually Shopee. Then store names, kung meron kayong multiple na store, pwede nyo ilagay dyan. Then yung product cost, ito yung magkano yung puhunan nyo sa isang furniture. Ito, fulfillment fee, kasama na dito yung yung delivery fee. Fulfillment fee. Kung ano yung nagastos niyo sa pag-fulfill ng delivery niyo. Like example, kung paano niyo inaalagaan yung furniture, siguro binabalutan niyo siya ng bubble wrap, yung mga kahoy para hindi magasgas, parang ganun. So, yung mga cost nun. Then yung status, ito yung delivery, delivered, pending, mga ganun. So ito, fulfillment. Mamaya, i-discuss ko lahat yan isa-isa mamaya. And then, yan yung first step. Kapag ka nalagyan na natin yon dito sa may CEO dashboard, dito. Okay, pag nalagyan na natin yan, automatic, malalagyan na rin yung Shopee, Lazada, TikTok, Facebook, accounting, and inventory. So sa ngayon, wala pang laman lahat ng data validation natin. So, data validation, wala pang laman. Same here. Wala pang data validation na laman. Okay. So, wala pa. Pero kung lalagyan natin ito, lalagyan natin ng mga details dito sa data validation. So, meron akong ni-ready rito. Let's say, ito yung data. Okay. So, ito yung mga pangalan ng mga sales agent. Ito yung, kasi sa ibang mga business kasi, bawat agent meron silang goal. Pero kung wala naman silang goal, pwede nyo naman i-zero yan. Then, ito yung mga platform. And then, yung store name sa Shopee, Lazada, and TikTok, or kung meron kayong physical store, pwede nyo ilagay dyan. Kung ano yung mga product, ito kasi mga health and beauty products kasi to, pero sa inyo, ano yung mga office furniture na pwede nyo ilagay dito. And then magkano yung product cost, magkano yung puhunan, magkano yung fulfillment fee. So magkano, ano yung mga status, yung pending delivery ba, in transit, ongoing ba, papunta dun sa kliyente ninyo. Problematic, ibig sabihin ito yung hindi mahanap yung address. So out for delivery, ito usually naka-design kasi ito sa e-commerce. Kaya ito yung mga status, pero pwede nyong palitan. Ito, fulfillment, naka-pending ba siya? Ibig sabihin ang pinagkaiba ng status at fulfillment. Ang fulfillment, nasa inyo pa yung item, pero yung status, wala na sa inyo yung item. Ibig sabihin, on the way na yung item papunta dun sa kliyente, sa customer. Pero ito, nasa inyo pa. Either naka-pending siya, confirm pa lang, or fulfilled, ibig sabihin, kukunin na sa inyo or nakuha na sa inyo, then RTS receive, bumalik sa inyo yung item. Ito yung mga courier. So pwede nyong palitan to. And then ito, kung meron kayong courier fee, pwede kayong maglagay. Ito kasi, like example, ang GNT kasi meron siyang 2% na sinisingil. So pagka ang cash on delivery ay 500, meron silang 2% na kinukuha doon. So ito yun. And then, since meron tayo data dito, pagdating dito sa may meron na rin. So, automatic na rin to. So, data validation, meron na. Kanina wala yan. Ito yung, sa Lazada, Facebook, Shopee, and TikTok. Then next, okay, since meron na tayo dito sa may step 1, dito tayo sa may step 2. So, eto sa Shopee, Lazada, TikTok, and Facebook. So lahat ng orders na papasok dito ini-encode. Kung ang order ay magagaling sa Shopee ini-encode. Same with Facebook, kung ang order ay magagaling sa Facebook sheet siya mag-encode. So ito yung mga sheets, Lazada, Facebook, Shopee, and TikTok. Dito tayo sa may Facebook. So dito ini-encode sa customers data. So pag may pumasok na order, dito nilalagay Drex. So, itong Drex na to, nanggaling yan dito sa my data validation. So, okay. Pag sinabi mong manikod, pagdating dito, okay. So mag-update yan mamaya.
Yan. Kahit nasa ibang ano siya, no? Nasa ibang sheets, Yes, yes. nag-appear pa rin siya doon. Okay. Yes, yes. Nakalink kasi sila lahat. Then dito, Mm. let's say naka-pending, then saan galing sa Facebook, then double click anong date yung order, anong pangalan ng store, order ID. So depende anong tracking, kung gumagamit kayo ng mga tracking company, so kung may tracking number sila, pwede niyo ilagay diyan. Kung anong courier, Lalamove, anong product, kung ano yung furniture, and so on. So meron din tayong ano dito, meron din tayong sample na data. Okay. So meron tayong sample data, baguhin muna natin to. Kasi ano yan? Yung sample data kasi natin directs lang. Okay, so meron tayong sample data dito. Ito. So kunwari ito yung na-encode natin na order details. So copy paste natin. So yan. So kunwari ito na yun, na-encode, ito yung mga orders. So pagdating dito sa may ano, so since naka-encode na tayo dito sa ano, itong ginamit natin Facebook. So pwede rin tayo mag-encode sa TikTok just in case na pag dumating yung araw na magkaroon kayo ng product sa platform na to. Sa lagyan na lang natin. Then sa ano, sa customers data, ito si Shopee. And then sa TikTok. Plano niyo rin ba magkaroon ng store sa TikTok? Oo naman. Oo, kasi napakalaki ng potential ng TikTok lalo na pagka marunong kayo mag-live. Kasi sa live mismo doon natin ipapakita yung ano yung actual na ano itsura ng product. Kaya malaki yung potential ng TikTok talaga. Okay, so meron na tayong na-encode na order from Shopee, Lazada, TikTok, and Facebook. So lahat ng orders dito, papasok dito sa may accounting. Ito yung step 3. So all the data you entered in Shopee, Lazada, TikTok, and Facebook sheets will be automatically sent to accounting sheet where the profit computations take place. So hindi tayo nag-compute ng dito sa apat na to. Hindi tayo nag-compute ng profit dito kasi ayaw natin na maipakita sa mga sales agent natin kung magkano yung profit ng company. Kaya nag-create tayo ng isang Google Sheet dahil doon nangyayari yung computations. So ito yung accounting natin. So kanina walang data, ngayon mayroon na. Ito, galing ito sa apat na platform. Galing dito. Okay. So ayan. And then ito nagkaroon na rin siya ng automatic na courier fee. Ito yung mga courier fee natin. Anong courier yung ginagamit niyo, bro? Usually lalamove lang eh. Okay, Lalamove. Pinapalalamove lang namin yung mga item. Okay. Yung Lalamove, wala naman siyang courier fee. Shipping fee lang yung mayroon, di ba? Yes, shipping fee. Okay. So yung mga kasi yung Lalamove kasi wala naman yata silang cash on delivery, di ba? Wala. Kasi usually ang courier fee kasi cash on delivery yun. Ngayon kung hindi naman dadaan sa COD, walang So dito sa data validation, pwede natin tanggalin yung dito pala nang galing yan sa dito, data validation. Pwede tanggalin yan. Wait. So ito yung counting, matanggal na rin to. Automatic matanggal yan. Yun, nawala na. Okay. So, ayan, nawala na yung mga Lalamove. Asan ba yung Lalamove? Ito, Lalamove. Lahat ng Lalamove wala na. Tanggal na. Okay. So, tapos na-detect na rin niya yung fulfillment fee kung meron kayong gastos sa pag-fulfill ng item ng mga ninyo, yung mga furniture ninyo. So, kung ano yung nilagay nyo rito, yun din yung base ito dun sa product. So, kung anong furniture yung ilalagay nyo rito at yung magkano yung fulfillment fee ninyo,
So, dito niya automatic na marirecord na niya rito. So, pagka na-detect niya yung product, eto, pag double click natin, ito yung formula, JJ. So, pag na-detect niya yung product, automatic mag-fill up na siya ng fulfillment fee. So, dito nang galing yung yung fulfillment. So, kung babaguhin natin tong alkaline C ng okay, let's say 5. Pagdating dito, magiging 5 na rin to. Yun, 5. Pagdating dito, magiging 5 na rin yan. So, every time na ma-detect niya kung ano yung furniture or pangalan ng furniture or product, nag-adjust to. Same with yung product cost, kung magkano yung puhunan ninyo, magkano yung naggastos ninyo dun sa product na yon, automatic na rin na siya dito, mag-a-appear na siya dito. So, hindi na natin kailangang magma-manual encode kung magkano yung puhunan natin sa bawat product. Kasi dito pa lang, in-encode na natin dito sa may dito. In-encode na natin dito. So, probably yung isang furniture ninyo dito, sa palagay nyo, yung isang furniture nyo, magkano yung puhunan nyo doon? 800. 800? Okay, so, like example, kung anong furniture dito, anong furniture kaya yun? Office chair. Office chair. Okay. So, eto, 800. So, pagdating dito, ito makapalitan ng office chair, magiging 800. Pagdating dito sa customers data, hanapin natin yung office chair. Dapat dito natin yan. Ito nawala na lahat ng alkaline C, nag-error na siya. Kasi pinalitan natin. So, dapat dito pa lang, pinapalitan na rin natin ng Kaya pagdating dito sa makikita natin yung office chair. Yan, office chair, automatic na naging, na siya dito, 800. So, hindi na tayo nag-i-encode manually kung magkano yung, kasi kung biruin mo, kung meron kang order na, na 10 orders per day, yung 30 days, di nasa 300. So, magma-manual ka na, titignan mo kung ano yung order, i-encode mo kung magkano yung, yung product cost. So, napaka-prone yon sa, sa error. Balik natin para hindi mag-error. Okay. Then, dito, wala na yan. Yan. Okay. So, automatic na rin dito yung product cost. Ngayon, kung meron kayong ad spend, like example, gumagastos kayo ng so, meron kayong option kung dito nyo ilalagay yung ad spend per order or pwede nyo ilagay dito sa my expenses yung total ad spend. So, yung isang kliyente kasi namin, ni-request nila na dito ilalagay yung ad spend. Kaya ang ad spend nila ay nasa 150 pesos per purchase. So nilalagay na nila dito 150 pesos yung yung ad spend nila. Then kung may discount sila, let's say 100 yung discount, dito nila ilalagay. And automatic na rin nakukuha yung net sales. Ang net sales ay ito. So M3 yung total cost, ito yung total cost minus yung product cost times quantity. So ang product cost nito ay 65 times 2. Then less yung yung 2% courier fee, less yung shipping fee kung meron man, less yung fulfillment fee, tapos makukuha na yung net sales. Ngayon pagka tinotal natin yung net sales, yan yung yung total na net ng company. Then dito naman, kung meron kayong gustong i-search dito, like example, yung mga nagbayad ng yung mga, like example, saan mo ba yun? Nagbayad ng cash. So, walang nagbayad ng cash. Okay. So, let's say yung mga na-order sa na-order dito sa store na to. Okay. So, lahat ng mga na-order dito ipapakita niyo. Ito lang, ni-request kasi ng kliyente namin dati, paano pag meron kong hahanapin. So, kaya nag-create kami ng search and filter. Then, dito naman, dito nilalagay yung expenses. So, dito nilalagay yung date, yung descriptions ng
expenses, then yung amount. Then ito yung date na babaguhin. Then pagdating naman dito sa may CU dashboard. Ito yung dashboard natin. Since meron na tayong data, itong customers data na to, ito lahat na to, nanggaling yan dito sa may apat na platform. So, dito sa data flow diagram natin, so lahat ng order from Shopee, Lazada, TikTok, and Facebook, ibabato niya papunta sa accounting. At sa accounting naman, dito nakakompute yung profit ng company. At yung lahat ng data na nag-gather niya, ibabato niya sa CEO dashboard. At yung CEO dashboard, ibig sabihin, ang may hawak ng CEO dashboard ay yung CEO. So, yung CEO, meron siyang nakikita niya lahat ng mga data. Okay. Kita niya lahat. Like example, magkano yung sales ngayong araw? 108,000. Sales kahapon. Sales nung isang araw. Hanggang 6 days. Kita niya lahat. Then, ano yung product na mabenta? Andito yun. So, dito mapupunta. Ito naka-automate to. Base ito sa nakuha natin na data. And then, ito yung chart dito sa 6 days na to. So yung orange, yun yung pinakamalaki sales. Ito yung product na pinakamalaki, yung Alkaline C, ayun, 6 million. Then ito yung graph ng 6 days na to. Ito. And same with here. And then dito sa baba, kung ito yung 6 days na monitoring ninyo kung tumataas yung sales or bumababa, kung going down or going up yung sales na nakikita nyo in 6 days. Dito naman sa baba, 6 months. So, monitor nyo kung anong buwan yung mababa, anong buwan yung mataas, kung uptrend or low trend yung going down yung sales ng company. So, kita nyo dito sa graph na to. So, yung July, August, September, October, November, December. Kaya napaka-importante itong 6 days na to. Kasi dito pa lang, pag bumababa yung sales, naaagapan nyo na. Hindi nyo na pinapaabot ng 1 month na katulad dito na eto 634,000, 641, 718, to pataas ng pataas. Eto, ang reason kung bakit hindi siya bumaba kasi na-maintain nila yung ito. So, na-maintain nila yung sales na hindi siya bumababa. Parang ganun. So, bumaba man, pero the following day siguro, tumaas din. And then dito naman, ito yung gross sales base sa date na to, January 1 to January 31. Yung pending, siguro pinahold ng customer yung delivery, then yung in transit, yung papunta pa lang dun sa customer, yung problematic, yung hindi mahanap yung address, out of delivery, RTS, lost, delivered. And magkailang percent yung pending rate. So, andyan yun, 750 divided by 800 times 100. So, in transit, ganoon din. 1.3 divide mo ng 8.8 million times 100. So, ito yung mga percent niya. And then, yung profit, ito yun. Itong profit na to, nakabase ito sa delivered. Hindi siya nakabase sa mga to. Yung pending, hindi siya nakabase dito. Kasi itong pending kasi, anytime kasi, pwede makancel. And then, itong expense na to, teka, ayusin ko lang to. Okay, expense, hindi siya nakalink. Wala naman palang laman. Okay. Pero hindi siya nakalink. Dashboard. And I think meron data dito. Expense, wala siyang data. So dito sa expense natin, pwede kayong maglagay dito ng pwede kayong maglagay dito ng date. Let's say January 1, 2025. Ito pala, dito pala sa kabila, dito sa accounting. So ito, ayusin namin to kasi hindi siya nakalink. So ito kasi dapat nakalink siya dito. Siguro itong formula niya kailangan lang ayusin. Okay. And then, eto kita na agad yung yung magkano yung net.
So kahit nasa province ka o kahit nasa vacation ka or kahit nasaan ka man, kita mo na meron ka ng accurate na data na nakikita. So hindi mo na kailangan mag-request ng data sa accounting or hindi mo na kailangan magpuyat kung paano yung computations or kung magkano yung profit ng company. Eto, kontrolin mo lang dito, magbabago na yung mga data na yan. Hindi nagbago yung data kasi natin dito nag-start siya ng start siya ng December. Okay. Ayan. So, may question ka ba? Pwede natin boss, pwede nating i-customize base dun sa need ng company ninyo. Kung sakaling meron kayong gustong, pwede nyo i-review after this, and then pwede nating i-customize para mas magamit nyo ng maayos sa company. Pero so far, meron pa kayong question? Nagigets ko naman siya. Ay, kanina yun lang, yung sa mga sa sheets. So, lahat pala yung connected siya, no? Doon sa dashboard, tsaka sa accounting, yung Lazada, TikTok, Shopee. So, ayun, nung nagets ko naman yun, ayun, okay na, naano ko naman na. So, unlike kasi sa Excel kasi mahirap, hindi ko alam kung paano i-connect 'yon. Pero eto kasi online, makikita mo agad yung data nandito. Base ito dun sa na-encode dito sa apat na to. Oo. Ayun nga yung nakita ko nga dyan na makikita mo agad yung sa isang dashboard, kita mo agad lahat. Yes. Okay. So, balikan mo to boss, i-review mo lang to. Ipapadala ko sa iyo tong video, i-upload ko lang sa YouTube, then papadala ko sa iyo yung video. Pwede mong balikan just in case na meron kang ipa-customize, gusto to, gusto mong mag-add ng features, gusto mong ayusin to, then sabihan mo lang kami, no? Para at least mas lalo nyong magamit ito. Sige. Then Sa ngayon kasi medyo isang platform pa lang kami. Siguro by next year siguro hopefully magamit ko siya. Okay. Ma-maximize ko siya, no? Kasi tama. Aware naman ako na pang-e-com siya eh. Okay. Pang-e-com talaga siya. Kami kasi medyo pa kami eh. Medyo parang nag-uumpisa pa lang. Sige. Then meron din tayo dito boss yung kung wala ka ng question doon, proceed na tayo dito sa my payroll. So, anong oras boss yung nyo? Yung oras ng pasok? 8 a.m. Ito. Isang shift lang ba? Isang shift lang. Okay, tama. Ito, meron ako ni-reserve dito, 7 a.m. Kung sakaling magkaroon kayo ng 7 a.m., at least ready na. Pero sa ngayon, i-hide ko muna to kasi mag-focus tayo sa 8 a.m. Okay, so ito yung natin, 75. Ito yung payroll dashboard natin. So, nakapaglagay na kami ng employees dito. So, ito yung unang gagawin. Lagay mo dito yung pangalan ng mga employees. Ilan ang employees nyo, boss? 12 yata. Mga ganun. Sige. Pwede nyo ilagay dito yung employees, contact number nila, address. So, after this, pwede nyo i-delete ito. Delete nyo yan. Then, papalitan nyo na lang. Then, yung address, yung birthday nila. Etong birthday, boss, na ang ganda ng feature natin kasi pagka nilagay nyo yung birthday date, pag malapit na yung birthday nila, mag-appear dito sa my dashboard. Dito. Ito, 4 days na lang. Birthday na ni Jessica. So, kung sakaling may magbe-birthday ngayong araw, ano bang date ngayon? 1981 ba't 1981? Okay. So, let's say, ang date ngayon ay 20. Check natin. Ayan. So, may birthday ngayon si Maria Clara Santos. Birthday niya ngayon. Okay. So, eto naman si Jessica, 4 days na lang. Eto, up to 21 days ito. So, makikita nyo agad kung sino yung pwede nyong ilagay sa board ninyo, kung sino yung may birthday. Kung meron kayong regalo, parang ganun. So, mas ginaganahan kasi yung mga empleyado natin pagka nakakatanggap sila ng ganun. Okay. So, dito sa may DTR, so dito nilalagay yung yung time in, time out ng bawat employee. Ito, type of works. Meron tayong 4, regular day, holiday, regular holiday,
non-working holiday, special non-working holiday. Yung regular day, ito yung regular na hindi siya holiday. Yung non-working holiday, ito yung no work, no pay. So kung mag-absent sila, wala silang sahod. Kung papasok sila, may sahod sila. Yung regular holiday, ito yung double pay. Yung special non-working holiday, ito yung may additional na 30%. So yan yun. So start tayo sa regular day and non-working day. Then lagay natin din yung regular holiday and special. So test natin tong apat. So ang date ngayon ay let's say 15. Ito 16, then 17, then 18. Okay. Ito, pwede naman siguro for future. Kung sakali magkaroon kayo ng branch 1, branch 2, branch 3, so pwede nyong gamitin to. So sa ngayon, one branch lang muna. Then employee name. So ito yung nilagay natin dito sa may ito. So pag tinanggal natin to, mawawala na rin to. Pero ngayon, gamitin natin si Maria. So lahat na lang, Maria na lang. Then ito boss, i-explain ko lang to. Ang DTR niya ay 8 AM ang pasok. Start tayo sa 8 AM. Then ang logout niya ay 5 PM. So 8 hours. Ngayon pag nag-login siya ng 7:30 AM at nag-logout siya ng 5 PM, kung makikita mo dito, 8 hours pa rin yan. Kasi outside these hours, hindi niya i-count. Kasi may mga employees tayo na pumasok ng mas maaga, pero ang ginagawa nila, nagme-makeup muna, nagko-coffee break muna, yosi break muna, kasi wala pang alas 8. Parang ganun. Kaya ang ginawa namin, outside these hours, ay hindi niya i-count. So, let's say ito, nag-timing siya ng let's say 8:10, late siya. So, pag enter, makikita mo, magre-red siya, ibig sabihin late. Ito, applicable ba ito sa inyo, boss? Penalty, hindi, no? Pag na-late siya, may penalty? Oo. May inaano ng accounting ko eh. Nilalagyan niya rin ng ano. Ito, boss, naka-program ito na 1 peso per minute. Okay lang ba sa inyo yan? Okay lang. Okay, so pag na-late siya ng 10 minutes, ibig sabihin 10 pesos din yung penalty niya. Then 5 PM. Ito pag nag-out siya ng let's say 5:30 PM, hindi niya i-count yung 30 minutes na na pinasok niya sobra. Kasi pagka i-count natin yung 30 minutes ang magiging ugali ng mga empleyado natin, okay lang maglawsi-lawsi ng konti kasi bayad naman yung oras natin parang ganoon. So kaya ginawa namin hanggang 5 PM, hanggang doon lang. Ito naman, let's say, 8 AM, and then nag-undertime siya, let's say 4:45 PM. Yan, nabawasan na rin yung time niya. Okay, so ganyan po nag-work itong time in, time out natin. So let's say lahat sila ay pumasok ng on time para ma-compute natin. Ngayon, pagka mayroon silang overtime, dito nilalagay. So let's say 5 PM and then 10 PM. So makikita natin 5 hours yung overtime niya, 0 yung night differential. Kasi ang night differential magi-start ng 10. Ngayon, nag-OT yung isa, nag-OT siya ng 12 AM hanggang 12 AM. So ang overtime niya ay 7 hours, 2 hours yung night differential. Kasi 10 to 11 and 11 to 12, 2 hours. So, ganun din dito, 5 PM, then 3 AM, so, and 5 PM, and 6 AM. So, automatic na-compute na yung night differential nila. And, after ma-encode yung time in and time out ng employee, delete na lang natin to para makita natin yung kung nag-work itong type of work days. Okay. Lahat ng computations ng salary dito nangyayari sa DTR main. So eto, regular ang salary ni Maria Clara Santos ay eto daily rate ito.
1,000. Ngayon kung ang sahod niya 800, pagdating dito magiging 800 na rin to. Yan, nabago na 800. Okay. So, ito yung daily rate nila, 800. Tapos 800 i-divide mo ng 8 hours ay 100. 100 multiply mo ng total time na pinasok nila ay 800 yung basic pay. Kaya kapag na-late sila, mas mababa yung computation ng basic pay. Okay. So kung makikita nyo dito, boss, regular ay ito to. Ang regular pay 0 kasi hindi naman holiday. Non-working holiday, ito yung no work no pay. So 0 kasi bayad naman siya dito. Pero itong regular holiday double pay ito. Kaya dalawang 800 yung binayad sa kanya. Okay, double pay. Ito naman, special non-working day, pumasok siya kaya meron siyang 800 plus yung 30% na 240 pesos. Kaya ang total pay niya ay magkakaiba sila. Pero kapag binago natin to, ginawa natin regular day lahat, pagdating sa DTR main, parehas lahat yung sahod nila. Kasi regular lang yung, teka, hintayin natin mag-update. Mag-update yan mamaya. Teka lang. Naka-ano pala. Okay. So, yan. Kasi regular lahat, kaya matik na 800 lang yung pinasok nila. 900 ba't 900? Kasi may allowance. Okay. Itong allowance, boss, nabibigay ba kayo ng allowance? Wala pa. Okay. Kung walang allowance dito, kailangan lang tanggalin to. Kasi yung iba kasi, nagbibigay sila ng meal allowance, travel allowance, so dito nilalagay. Pag pumasok sila, mayroong allowance, pero pag nag-absent sila, walang allowance. Dito lang nilalagay. So, eto, since walang allowance sa inyo, pagdating dito, wala silang allowance dito. So, 800 lang yung salary nila. Sige, ibalik natin yung... Yan. Okay, balik natin yung overtime. Okay. DTR main. So, ito yung overtime natin. Binalik natin yung overtime para ma-compute natin yung overtime, night differential, and total pay. So, okay, 8 hours, total time, log out. Okay. So, ito yun. So, ito yung daily rate, ito yung basic pay, and ito yung overtime. Ang computation ng overtime ay ito, 125 multiply by 5 hours na overtime niya, then multiply by 1.25. Ito yung overtime pay niya. Laki ng overtime pay niya kasi 5 hours siya nag-overtime. Ito naman, ganun din. Malaki yung overtime pay niya kasi 7 hours yun. Tapos meron pa siyang night differential. Then dito naman sa night differential, ito hanggang 10 PM lang kasi siya kaya wala siyang bayad sa night differential. Kaya dito, 0. Ito naman, meron siyang 2 hours na night differential kaya meron siyang additional na 31.25. So ang computation nito ay 125 times 2 hours times 1.25 multiply by 10% base dun sa dole. Kaya ang natitira ay 31 pesos. So, ganoon din dito and dito. And pagdating naman sa total pay, ang total pay ay additional lang ng basic pay plus overtime pay plus night differential. So yun yung yun yung total pay. And then kung may allowance, kung wala naman, dito lang tatanggalin yung allowance. So dito lang tatanggalin. Then holiday pay, ganun din, since regular day lang to, ito regular, non-working, so walang bayad, to no work. Ito naman double pay, kaya dalawang beses na binayaran, itong basic pay niya plus yung 1,000. Ito naman 30% yung additional kasi special non-working day. Ang sahod niya kasi is 1,000, kaya additional 30%. So nadagdagan siya ng 300 pesos sa basic pay niya. So pagdating naman dito, kung merong SSS Pag-ibig PhilHealth, itong white na to, manual to na tinatype. So let's say 100 and 150, let's say 300. Then dito sa deduction, not sure kung meron kayong deduction, pero ni-reserve na namin to just in case yung employee ninyo nag-cash advance last week. So dito nyo ilalagay para maliless natin dun sa net pay.
let's say nag-cash advance siya ng 500 last week, so automatic na deduct na doon. So, ito yung dito nangyayari, itong DTR main, dito nangyayari yung computations ng salary. Ngayon, kung nag-complain si Maria Clara na employee natin, sabi niya, bakit ito lang yung salary ko? So, dito sa may filter, dito natin makikita. Maria Clara. Okay, December 1, wala dito. Teka lang. Okay, 15 to 18. Filter. Ayun, kaya pala. December 15, December 18. So, let's say 20 na lang. Yan. So, kung nag-complain si Maria Clara Santos, papakita natin ito. Ito, apat na araw ka lang pumasok. So, ito yung basic pay mo, 4,000. Ito yung overtime pay mo, 5,000. Ito yung night differential mo, 350. So, ito yun. Night differential. Overtime. Ito, 350. Ayan, 350. Pag tinotal natin ito, 350. So, ito, wala kang allowance. Ito, holiday pay mo. Ito yung total deductions mo kasi meron kang binayaran ng SSS, Pag-ibig, PhilHealth, then meron kang cash advance nakaraan na 500, kaya 1,050. Kaya ang natira na lang sa'yo ay 10,068 na lang. So, ayan, pwede natin ipakita yan sa kanila. And then, sa yung payslip naman, ito yung automatic na payslip na. So, hanggang 31 na natin para ma-cover natin yun. And si Maria Clara Santos, ayan na. So, automatic na rin yan. So, itong supervisor na to, depende sa nilagay nyo rito sa position ng supervisor. So, andyan na rin yung TIN number, andyan na yung mga computations, andyan na yung mga deductions, and then ito yung total na cash nila. Then yung filter by branch naman, since isang branch lang tayo, so hindi siya applicable sa branch 2, 3, 4, 5. Ayan yan. And then yung 13-month pay, since si Maria Clara lang yung in-encode natin dito sa may DTR, so siya lang yun nandito. So, ang sahod niya ay sa December ay 4,000 lang kasi ang kino-consider sa 13-month pay ay yung basic pay lang. So, ito boss, akala ko ang computation ng 13-month pay ay manggagaling sa total pay. Yung pala basic pay lang boss. Alam mo ba 'yan? Hindi. Hindi rin. Kasi dati kasi ang computation kasi namin sa company namin kasama overtime. Okay. Kasama overtime. So kung ang basic pay niya ay 4,000 pero ang overtime pay niya ay 5,000. So kino-compute nila base sa 5,000 plus 4,000. Pero nung chinek namin yung DOLE, hindi pala ganon. Bale, nasa ano lang siya, basic pay lang. Okay. Kaya double check niyo yung computations niyo. Yung basic pay. Tapos sa filter, ito, basic pay. So, basic pay, asan ba yung basic pay natin dito? Daily rate, basic pay. Ito yung ano. So, ito lang, dito lang nagbabase yung 13-month pay. Hindi dito. Okay. Akala ko noon dito kasi kaya pa lang lalaki ng sahod ng employee ko, parang gano'n. Kasi dito ako nagbabase. Ang lalaki ng 13-month pay, pilay ako pag kayo ng 13-month pay. So, eto. Sa December lang tayo nag-encode, kaya December lang to nalagay. Pero pag nag-start tayo ng January, lahat yan mayroon. So, 4,000, ito, pinag-add na lahat to. 4,000, divide mo ng 12 months, 333. At itong 333, kinapi ko lang papunta doon para just in case malapit lang siya, makikita ko agad. Yan. And meron din tayong attendance. Meron kang question, boss? Wala naman, so far. Dito naman sa attendance, ito actually hindi naman included to, pero sinama na rin namin. So dito, eto, hindi nyo na kailangan mag-fill up dito kasi dito lang kayo mag-fill up sa may employee data. So dito, kaya i-check nyo lang kung present or absent. So kita nyo na agad yung meron na kayong data kung absent siya or present siya. Ito naman, automatic naman na nag-adjust na to. And then dito naman sa may dashboard,
Ito, December 1 to December 6, lagay natin sa December 31 para makover niya yung 15, 16, 17, 18. So, yun. Okay, so kita natin agad kung magkano yung total salaries ng lahat ng employees natin. Alam natin agad kung magkano yung ilalabas natin na magiging sahod nila. So, ang ginawa lang natin, boss, ay encode lang ng time in at time out. Wala na tayong ibang ginawa. Okay. So, encode lang ng time in, time out. Automatic na yung DTR, payroll, filter, payslip, 13-month pay. So, automatic na yung nagko-compute yan. Ang ginawa lang natin, encode lang ng time in, time out. Then, meron na tayong data. Meron na tayong total salaries kung magkano yung salary ng lahat ng employees natin. And dito naman, automatic na may nandito na yung mga number of employee natin base dito sa employee data natin. And then itong male, female, ito gender. So kita na rin dito na nabibilang na rin 40% male, 60% female. Ito nakita niyo na to, yung birthday nila. Ito yung employee details, kung regular sila, sales, anong department, anong status, remaining sick leave, kikita nyo na yan kasi dito yan finifill up sa dito. Okay. And then 13-month pay, ito na yung salary nila for this date. So kita nyo agad magkano yung salary, 13-month pay, kung ilan na yung lates nila, yung top lates. Dito magkakaroon ng top 1, top 2, top 3, kung sino yung mga late. Ito, I think hindi applicable to sa inyo. So, pwede kong i-delete to. Ito kasi, para ito sa sa construction. Delete ko na lang to. Ito kasi yung branch 1, branch 2, branch 3. So, ito yung total regular hours ng branch 1, yung overtime ng branch na to, yung holiday pay ng branch na to, total hours ng branch na to, parang ganun. Pero, kayo nang bahala, boss. Kayo nang bahala mag-delete. Or delete ko na lang. Kahit tapos okay lang naman. Okay, dito naman sa baba, dito nyo makikita, boss, yung mga yung mga late na na employees natin. So, ito yung No Lates Award. Ito yung mga Employee Superstar Awards. So, dito nyo makikita yung mga employees na hindi nalilate, hindi nag-absent. Ito yung mga palaging late. At ito yung palaging nag-overtime. So, dito nyo makikita lahat. So, meron na kayong data kung sino yung bibigyan nyo ng award. And meron ba? Yun lang. So, yun lang, boss. Ito yung function ng natin. Ito gumagana itong payroll dashboard natin. So, meron kayong question? Yes. Yung sa pag-i-input ng ng login, logout. So, halimbawa, tapos na yung month na halimbawa December. Tuloy-tuloy lang ba yung mag-a-add lang na? Yes, dito lang. Tuloy nyo lang yung pag-encode. Ito, pagka naubusan na kayo ng ng sheet na to, ito kung makikita nyo, kita mo tong arrow up, arrow down. Yes, oo. So, pwede nyo i-click yan. So, i-click ko na lang para makita nyo. Yan. So, yan, marami na. So, kahit 1 year to pwede. Pero just in case lang na bumabagal na yung loading nito, ibig sabihin, marami na tayong data na na-encode dito. So, mangyayari lang, pwede nyo i-duplicate ito, make a copy, and then pagka meron na kayong copy nito, nandito naman na lahat ng mga data ninyo. So, nandito naman na lahat ng mga data niyo. Let's say punong-puno na to, then pwede kayong bumalik dito, pwede niyo i-delete lahat ng data. Yan. Okay. Kapag bumagal na. Kasi itong Google Sheet kasi pag sobrang dami ng data na na-input dito, bumabagal din siya. Napupuno din siya. Kaya ganoon na lang gawin nyo para hindi mawala yung data nyo dito. Duplicate, then pag na-duplicate nyo, saka nyo i-delete yung mga yung mga ito, lahat ng mga to. Ito hindi nyo madi-delete to kasi naka-lock. Okay. Yan. And then pwede rin kayong mag-add kung sakaling naubusan na kayo. Ito lang, let's say mag-add kayo ng 10. Yan, meron na. Then pwede nyo ganito, then drop nyo hanggang baba.
Yun, ganun lang. So, Okay. ganun din dito sa DTR main. So, naka-arrow up siya. So, ganun din yung procedure kung paano mag-add. Yan, ganun din sa payroll. Eto, hindi nyo maano to. Hanggang ano to, hanggang 53 na employees to. So, kung sakaling mag-add kayo, ganun din. Mag-add lang kayo dito. Same with filter and sa ibang tabs. Okay. So, at sa palagay nyo, boss, magiging applicable ba to sa ano, sa company niyo? Yes, ito, itong sa payroll. Paano ba yung sistema niyo, boss, sa ano, sa pag-compute ng salaries ng mga employees? Yung sa accounting ko kasi, may Excel lang din siya. So, Mm. may formula din siya doon. Yung sa mga, ano, rate. Ang wala lang doon based dito is yung mga, ano, ito holiday, regular holiday, and then yung sa, makikita mo yung mga late, yung mga may Okay. absent. Yun. Okay. Ayos. Sige. So, ayun, boss. Ito yung ganito nag-function tong ano natin. And kapag ka na-endorse na sa inyo to, balikan nyo lang itong DTR 8 AM. Then, sa pinakataas, delete lang to. So, siguro i-delete ko na to, no? Yan. So, alam nyo na lang to, explore nyo lang to. Then, just in case na mayroon kayong question, anytime naman pwede nyo kayong message. At kung sakaling madaanan ko yung message nyo, pwede naman ako mag-reply. Na-add ko naman kayo sa Facebook, no? Yes. Then, dito sa may, pwede na natin tanggalin to. Okay na lang, no? Para ma-explore nyo muna. Sige. Ano, boss? Meron pa kayong question? Wala naman na. So far, yun lang. Madali naman siya maintindihan. Yeah. Saka itong familiar din naman ako sa okay. Saka itong video natin i-upload ko to sa sa YouTube para just in case pwede niyo balik-balikan. Oo. Sige. So, kung meron pa kayong question, wala na. Wala naman na. And kung meron pa kayong ibang gustong ipa-customize sa company ninyo, so pwede niyo kaming i-contact and pag-usapan natin kung paano natin maayos para mas mapapabilis yung yung computations ng mga sales ninyo. Okay. Okay, sige, boss. Maraming salamat. Hintayin nyo na lang yung pag-upload ko ng video sa YouTube. Okay, sige sir. Pa-update na lang ako if ever na sige. ma-upload mo na. Sige, Thank you boss. so much po. Sige po. Salamat ng marami.